Ano po ba ang iniisip natin kapag ang lahat ng mga pangyayari ay hindi po nagiging ayon, 'no, sa ating pong mga plano? Madalas makikita sa ating pong reaksyon kung tayo po ay natutuwa o kaya nadidismaya. Kapag hindi po maganda ang mga pangyayari, ano po ba ang iniisip natin? At higit pa, ano ang nagiging tugon natin sa mga pangyayari? Napakaganda po ng halimbawa na binigay po dito sa ating pong mababasa sa Genesis 3:20. Ano po ba ang nakalagay doon? At tinawag ng lalaki ang pangalan ng kanyang asawa na Eva, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng nabubuhay. Alam niyo po, dito sa Genesis 3, ito po ay isang kabanatang puno ng trahedya kasi pumasok ang kasalanan dito sa sanlibutan, nawala ang Eden sa mga tao at naging realidad ang kamatayan. At sinumpa ang lupa, no? Nagsimula ang sakit at pagdurusa. Pero sa kabila po ng mga bagay na ito, kapansin-pansin po ang ginawa ni Adan. Tinawag po niya ang kanyang asawa na Eva, na ito po ang kahulugan po nito ay buhay o nabubuhay. Now, isipin po natin, wala pang nasisilang na anak. Katatapos pa lang ng mga pahayag ng kamatayan, tila wala pong pag-asa dito sa mundo. Ngunit pinili ni Adan ang pangalang nagpapakita ng pananampalataya sa halip na takot. Naniniwala po siya sa pangako ng ating Panginoong Diyos sa Genesis 3:15 na magpapatuloy ang buhay. Yan. At isang araw ay darating ang pangakong binhi sa pamamagitan po ni Eva. Kaya dito sa Genesis 3:20, ito po ay higit pa sa pagpapangalan sa unang babae. Alam niyo po, ito ay isang pahayag ng pananampalataya sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Nang ang lahat sa paligid ni Adan ay nagsasalita ng kamatayan, pinaniwalaan niya ang pangako ng ating Panginoong Diyos ng buhay. Kaya kung tayo ay nakakaranas ng mga hindi magaganda sa ating pong buhay, magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos dahil nandyan. Ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay matatag at ito po ay mangyayari. Now, tingnan po muli natin sa teksto natin sa English, Genesis 3:20. And Adam called his wife's name Eve because she was the mother of all living. Ano daw po? Genesis 3:20, try po natin na i-memorize. And Adam called his wife's name Eve because she was the mother of all living. Yan. So meron po tayong ilan na puntos, 4 na puntos dito po sa ating pong teksto. At gagamitin po natin yung acronym na LIFE. Yan, L-I-F-E, LIFE. Alam nyo, minsan iniisip natin sa buhay, no, na kapag pangit na ang mga nangyari, puputulin natin yung buhay po natin. Hindi po maganda yan, ganyan. Dahil si Adan, kahit hindi maganda yung mga nangyayari, ay talagang pinili niya na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. So ano po ba yung mga puntos? Letter L, life continues by God's grace. No, ang buhay po ay nagpapatuloy dahil sa biyaya natin Panginoong Diyos. Okay? Letter I, inheritance of hope is preserved. Yan. Ang pamana ng pag-asa ay naiingatan or iniingatan ng ating Panginoon. Letter F, faith looks beyond present circumstances. Ang pananampalataya daw po ay tumitingin higit pa doon sa kasalukuyan na ating pong kalagayan. No? So future ang tingin ng pananampalataya. Okay? Letter E, every promise leads to Christ. No, ang bawat pangako daw po ay umaakay kay Kristo. Kaya naman, kung kayo ay nakakaramdam ng mga kalungkutan, problema, pasakit, no, let us think of life. Dahil yung buhay galing sa ating Panginoon. Huwag po nating tuldukan ito, kundi ito ay pagpatuloy natin na mayroong pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. Okay? So, tingnan po natin yung unang puntos. Letter L, life continues by God's grace. No, ang buhay daw po ay nagpapatuloy dahil sa biyaya. Alam niyo po, tinawag ni Adan ng kanyang asawa na Eva
ang ina ng lahat na nabubuhay, ito po ay isang gawa ng pananampalataya. No? Ipinahayag ng ating Panginoong Diyos ang kamatayan dahil doon sa kanila pong pagsalansang, ngunit ang pangako rin niya ay ano daw, pagpapatuloy ng buhay. Dahil sa kasalanan, karapat dapat sanang mawasak agad, no, ang sanlibutan. Ngunit sa halip na ito po ay wasakin, nagpaabot ang ating Panginoong Diyos ng awa. Yung bawat tibok ng puso matapos sa Eden ay katibayan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. No? Hindi po magpapatuloy ang lahi ng tao dahil karapat-dapat tayo. Magpapatuloy ito dahil ninais ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay tubusin. Yun, ang bawat lahi po natin, no, ay isang pagkakataon na tayo po ay ililigtas. Yan. Now, sabi sa Lamentations 3:22-23, through the Lord's mercies, we are not consumed. No? Ang ganda po, dahil sa kaawaan ng ating Panginoon, hindi po tayo nalilipol. Nagpapatuloy ang buhay. Hindi dahil sa malakas tayo, hindi dahil sa karapat-dapat tayo, kundi dahil sa awa ng ating Panginoon. Sabi pa sa Acts 17:28, in Him we live and move and have our being. Sapagkat sa Kanya, no, tayo po ay nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Ang bawat hininga po natin ay nananatili dahil sa ating Panginoong Diyos. Kaya wag po nating isipin, no, natuldukan yung buhay po natin. Huwag nating isipin na baliwalain na lamang yung mga biyaya ng ating Panginoong Diyos, kundi tayo po ay manalig sa ating Panginoong Diyos. Atin pong tanggapin po siya dahil siya ay lubos na nagmamahal sa atin. Sa Selected Messages, page 256, ito po ang sabi, the instant man accepted the temptations of Satan, Christ, the Son of God, stood between the living and the dead. No? O kapag ka daw tinanggap po natin ang mga tukso ni Satanas, si Kristo ay tumatayo, no, sa pagitan ng buhay at patay. Pero alam niyo po, ang kaligtasan na inaalok ng ating Panginoong Diyos, hindi po naman niya mapilit sa atin. Kailangan tayo po ay tatanggap. Meron po kasi tayong decision, katulad po ni Adan at ni Eva. We have the power of choice. No? Kahit ano pang gawin ng ating Panginoon, kahit ibinigay pa niya yung buhay niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi naman natin ito tatanggapin, hindi rin naman ito maibibigay sa atin. Kaya ang practical po na lesson dito ay yung bawat araw ng ating pong buhay ay isipin natin ito ay kaloob ng ating Panginoong Diyos. No? Huwag po natin itong ipagwalang bahala sa buhay. Gamitin po natin yung buhay natin ito para luwalhatiin at magbigay kapurihan sa nagbigay ng buhay sa atin. No? Magpasalamat tayo araw-araw sa ating Panginoong Diyos dahil sa Kanya pong patuloy na biyaya, no, na binibigay sa bawat isa. Okay? Ang sunod po yung letter I, inheritance of hope is preserved. No? Now, so magitan po ng buhay ni Eva, nagpapatuloy po ang sangkatauhan. No? Ngunit higit pa po dito, yung lahi po ni Eva ay naging lahi kung saan dumating si Abraham, si David, at lalong-lalo na dumating doon sa linya na yon ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po yung pangako dito po sa Genesis 3:15. Ito po ay iningatan, no, ng ating Panginoong Diyos sa bawat salid lahi. No? Paulit-ulit na sinubukan ng kaaway na wasakin ang bayan ng Diyos. Ngunit tapat na iniingatan ng ating Panginoong Diyos ang lahi ng Mesyas. Gaano pa man kadilim ang kasaysayan, nagpatuloy ang pangako ng ating Panginoong Diyos. No? Laging iniingatan ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga plano, lalong-lalo na yung plano niya na tayo po ay tubusin. Kaya nga kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, kung tayo ay talagang nagtatalaga ng ating
sarili sa ating Panginoon, ay talagang aabot po tayo doon sa dulo ng ating pong buhay kung saan ang ating Panginoon ang patuloy na kasama natin. Sabi po sa Proverbs, no? Galatians 3:16. Dito po mababasa po natin yung pangakong binhi, no, ng ating Panginoong Kristo. Ganun din po doon sa chapter po ng Matthew 1, ipinapakita po dito, no, na ang ating Panginoong Jesus ay tapat, no, at siya po ay ibinigay ng ating Panginoong Diyos, no. Bawat salit lahi nandun yung linya, no, linya po ng mga ninuno ng ating Panginoon mula kay Abraham, mula kay sa Eden, kay Adan hanggang kay Abraham. Alam niyo po, ito ay nagpapakita lamang kung paano ang ating Panginoon sa bawat panahon, sa bawat taon, ay iniingatan niya ang bawat tao na nagnanalig po sa Kanya. At ganoon din po tayo. Yung pangako ng ating Panginoong Diyos doon sa Old Testament, yun pa rin ang pangako niya ngayon. Hindi po ito magbabago. No? Kaya kung tayo mananalig sa Kanya, talagang tayo po ay kasama doon sa kapangyarihang ibinubuhos ng ating Panginoon. Sa Patriarchs and Prophets, page 77, ito po ang sabi, "Through every age, the great controversy has been carried forward." No? Sa bawat daw pong kapanahunan, ang malaking tunggalian ay nagpapatuloy. No? Hindi po agad ito tinapos ng ating Panginoong Diyos, kundi ito ay pinagpatuloy niya upang ipakita ng ating Panginoon ang kanyang pagmamahal at ang kanyang kapangyarihan. Alam niyo po, tapat na iniingatan ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bayan hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus. No? Hindi po kailanman na iniwanan ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga nananalig sa Kanya. Ang mga magulang, no, na tumutulong at nag-iingat sa spiritual na pamana ng mga susunod na salinlahi, ito po ay iniingatan ng ating Panginoong Diyos. No? Ang katapatan po natin ngayon, no, maaari po itong maging pagpapala sa darating na henerasyon. Kaya nga po, kung nais po natin ang ating pong mga anak ay patuloy sa kanila pong pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos, tayo na mga magulang, kailangan rin ay patuloy na nagtatapat. No? Magtiwala po tayo sa plano ng ating Panginoong Diyos. No? At makikita po natin kung ano ang inihanda ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? At ang pangatlo po ay yung F, no? Faith looks beyond present circumstances. No? Ang pananampalataya ay tumitingin higit pa sa kasalukuyang kalagayan. Alam niyo po, tumingin si Adan sa mundo na isinumpa ng kasalanan. Ngunit tinawag niya ang kanyang asawa na buhay. No? Talaga pong may contrast. Kahit pa kung ano ang pangyayari, ay binigyan pa rin niya ng magandang pangalan. Ang pananampalataya po ay makikita po, no? Higit pa dun sa kalagayan po natin. Yung yung pinapaniwalaan po natin na ang pananampalataya, na mayroon pong pangako ang ating Panginoong Diyos, ito po ay higit pa doon sa lakas na kailangan po natin, sa hinaharap po natin na realidad. No? Ang kalagayan po, no, natin ay masabing kamatayan. Pero ang pangako ng ating Panginoon ay nagsasabing buhay. No? Palaging pinipili ng pananampalataya ang salita ng ating Panginoong Diyos kaysa doon sa nakikita po ng mga mata po natin. Ang buhay Kristiyano ay nagpapatuloy po ito na inuunawa ang mga pangyayari, no? Sa magitan po ng liwanag ng pangako ng ating Panginoong Diyos. Sa halip na unawain ang mga pangako ng Diyos ayon lamang sa mga pangyayari. Minsan, ganyan po tayo, no? Interpretation po natin ng salita ng ating Panginoong Diyos ay ginagawa nating sarili lang po natin. Hindi natin hinahayaan na mangusap mismo ang salita ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kapag ganyan po, tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan at hinahayaan natin ang banal na spirito na siyang pumuno sa ating pong mga isipan, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan.
Dahil ang salita ng ating Panginoong Diyos, no? Sabi nga doon sa isang awit, God said it and I believe it, no? Patuloy po nating basahin ang salita ng ating Panginoong Diyos. At wag po sana minsan nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, lalong-lalo na yung mga nagdi-debate, no? Nagbabasa ng banal na kasulatan, tinitingnan lang doon kung ano yung mga ipangtatapal o isasagot doon sa mga sinasabi ng debater, no? Hindi po ganoon. Although kailangan basahin at pag-aralan at ipagtanggol ang salita ng ating Panginoong Diyos, ang unahin po sana po natin ay yung basahin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos para mabago ang ating pong mga isipan. Nasabi po sa 2 Corinthians 5:7, we walk by faith, not by sight, no? Sapagkat kami po ay nagsisilakad sa pamamagitan po ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin, no? Yan po ang napakaganda nating laging gawin. Tayo po ay may pananampalatayang lumalakad na kahit madilim ang ating pong nilalakaran ay meron pa rin tayong pag-asa. Sa Hebrews 11:1, ito naman po ang binabanggit, faith is the substance of things hoped for, no? Ang pananampalataya ay isang kapanatagan po natin sa mga bagay na hindi po natin pa nakukuha o sa mga bagay na hinihintay pa po natin. Alam nyo, ang pananampalataya po kasi siya yung nagiging ilaw sa ating pong future, no? Hindi po tayo lumalakad na nasa kadiliman. Dahil kung meron po tayong pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, nagtitiwala tayo sa ating Panginoon sa mga darating sa ating pong buhay. Sabi ni Ellen White sa Education, page 253, faith is trusting God, believing that He loves us and knows best what is for our good, no? Ang pananampalataya po ay yung pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, no? Naniniwala na iniibig tayo ng ating Panginoong Diyos at ibibigay niya ang pinakamabuti sa atin. Meron tayong mga isipan, pero ang ating pong isip ay hanggang dyan lang, no? Actually, yung mamayang hapon o mamayang gabi ay hindi pa natin alam kung ano mangyayari. Although meron tayong mga plans, no? Meron tayong mga schedule. Pero kung may kakausapin po tayo, hindi natin alam kung anong magiging resulta ng pag-uusap. Pero kapag tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Diyos at nagtitiwala na gagawa siya ng paraan sa lahat ng mga bagay, no? Na nangyayari sa buhay po natin, tayo po ay magkakaroon ng kapanatagan. Kaya magsalita po tayo na mayroong pananampalataya, no? Sa halip na magsalita sa mga takot. Alam nyo, if we focus on our fear, we will be surrounded by fear. Kaya panghawakan po natin yung pangako ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa kapag tayo ay humawak sa pangako ng ating Panginoong Diyos, mangyayari, no? Doon sa buhay po natin, magkakaroon tayo ng pag-asa. Yung salita ng ating Panginoong Diyos, humuhubog po kasi ito sa ating pong mga pananaw, no? Nagiging positive yung ating pong mga pagtingin. At hindi po tayo tumitingin doon sa mga maliliit na mga bagay na hindi mga magagandang nangyayari. Kundi ang tinitingnan po natin kung paano tayo inakay ng ating Panginoong Diyos. At ang pang-apat po ay yung letter E. Every promise leads to Christ, no? Ang bawat pangako daw po ay umaakay kay Kristo. Alam niyo po, si Eva po ay naging ina ng lahat ng nabubuhay. Ngunit makalipas po ang maraming siglo, no? Isang ina po ni Eva ay isinilang, no? Si Jesus, no? Siya po ay pisikal na buhay na nagpatuloy sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Nagbigay daan sa spiritual na buhay na inalok naman ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ay nararamdaman po natin, ang banal na spirito ay nandyan kasama po natin. Kaya nga nagsimula ang Genesis kay Eva at ipinakilala ang ebanghelyo, no?
sa magitan po ng kanyang ina ng ating Panginoong Hesus na si Maria. Pareho silang nagpapaalala sa atin na tinapad ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pangako, no, sa magitan ng mga karaniwang tao na nagtitiwala sa kanya. Sa bawat pangako, no, ng kasulatan po ay nasa huli na nagtuturo patungo pa rin, no, sa ating Panginoon. Siya po ang pinagmulan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, kung tayo ay natatakot sa future po natin, tumingin lang po tayo sa ating Panginoong Hesus. Dahil siya ang pinagmulan at siya rin naman ang darating para makasama natin ng buhay, sa buhay na walang hanggan. Sa John 10:10, ang binabanggit po dito, I have come that they might have life. No? Naparito po ang ating Panginoon at para magkaroon po tayo ng buhay. No? At masagana po nating tanggapin ang buhay na ito. Ganon din sa John 14:6, no? Ating Panginoon mismo ang nagsabi, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya nga, kung tayo po ay nalilito, no? At parang naliligaw sa ating pong buhay, ano? Humawak po tayo sa ating Panginoon, magtiwala po tayo, maniwala po tayo sa ating Panginoong Diyos dahil siya po ang daan. Siya po ang katotohanan at may buhay sa ating Panginoon. Kung tayo lang sa sarili po natin, hindi natin alam kung ano mangyayari, no? At hindi pa tayo maliligtas. Ito po ay nakakalungkot. Sabi sa Desire of Ages, page 530, In Christ is life, original, unborrowed, underived. No? Sa ating Panginoon, mayroong buhay. No? Ito po ay original at hindi po ito hiniram. No? Hindi po ito nagmula sa iba. Sa Kanya po mismo ang buhay. Ang buhay na walang hanggan, matutupad po ito sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon. Kaya huwag po tayong makontento sa pag-iral lamang. No? Mabuhay po tayo ng sagana kay Kristo. No? Ibahagi rin po natin sa iba yung pag-asa ng buhay na walang hanggan. Panatilihin po natin si Kristo na sentro ng bawat pangako ng kasulatan. Yan. Kaya naman dito sa ating pong pinag-uusapan, dito po sa teksto natin, no, ay paalala sa atin na tayo ay may buhay. No? At hindi buhay na sa sarili lang po natin, kundi buhay na nanggagaling sa ating Panginoon. So ano yung mga puntos natin? Life, L, life continues by God's grace. No? Ang buhay ay nagpapatuloy dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Okay? Letter I, inheritance of hope is preserved. No? Ang pamana ng pag-asa ay patuloy na iniingatan ng ating Panginoon. Okay? Letter F, faith looks beyond present circumstances. Ang pananampalataya ay tumitingin higit pa sa kasulukuyang kalagayan po natin. At hindi po tayo kailangan mag-worry, no? Dahil ang ating Panginoon kasama po natin. And letter E, every promise leads to Christ. No? Lahat ng pangako ay umaakay kay Kristo. No? Kapag tila hindi po tiyak ang buhay po natin, lahanin natin ang ating Panginoong Diyos. Siya po ang may akda ng buhay at tagapagpanatili ng buhay po natin. Kaya dito po sa Genesis 3:20, maaring magmukha lamang to na isang pahayag, no, na simple sa pagpapangalan ni Adan kay Eva, no. Ngunit ito po ay isang malalim na pagpapahayag ng pananampalataya. Isang mundong bago na nag-umpisa sa kasalanan, no, at magkakaroon ng kamatayan, pero ang ating Panginoon, siya pa rin ang nagbigay ng kaligtasan mula doon sa kasalanan at magbibigay ng buhay para sa bawat isa. Yung pangako ng ating Panginoong Diyos, hindi po kamatayan, kundi buhay na walang hanggan. Kaya nga, kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon Diyos, no, darating sa ating pong puso ang buhay, ang binhi, ang ating Panginoon Kristo na siyang pag-asa po natin. Na ang pangako niya, siya rin ay babalik muli at tayo ay dadalhin doon sa langit na bayan upang magmana ng buhay na walang hanggan. Doon sa Eden, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng kasalanan, at doon nag-umpisa ang kamatayan. Pero doon naman sa cross of Calvary,
no? Doon naman nagkaroon ng another buhay naghaling sa ating Panginoon at tatanggapin natin ang buhay na walang hanggan. At pagpapatuloy po ito nung nasirang buhay ni Adan at Eva doon sa Eden. Ang buhay naman natin kay Kristo ay magpapatuloy sa walang hanggang buhay dahil matatanggap po natin ang kanyang sakripisyo, ang kanyang gantimpala na ibibigay sa atin doon sa langit na bayan. Kaya magtiwala po tayo ng patuloy sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Patuloy po kaming nagtitiwala sa inyo. Kayo ang siyang Diyos na nagbigay buhay sa amin, nagligtas sa amin, at patuloy na kayo ang siyang nangangako na sasamahan kami at hindi kami iiwanan. Kaya po Panginoon, sa umaga po ito, nagtatalaga po kami ng aming buhay sa inyo. Nawa kayo ang patuloy naming makasama, akayin kami hanggang sa makita namin kayo sa alapaap ng mga langit at pagmana ng buhay na walang hanggan. Marami po salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.